sala. Wala nilaing Diyos sama kanimo. Ikaw, O Diyos, gamhanan nga naghatag sa sugo. Kahong alabaw sa tanan, ikaw ang sinugdanan, ug ikaw ang katapusan. Ikaw ang Diyos nga gamhanan, ikaw naghahatag kanamo sa kapasiluan sa sala. Wala nilaing Diyos sama kanimo. Magpaabot magantos hangtod sa pagbalik mo. Ikaw ang Diyos nga gamhanan, ikaw naghahatag kanamo sa kapasiluan sa sala. Wala nilaing Diyos sama kanimo. Wala nilaing Diyos sama kanimo. Wala nilaing Diyos sama kanimo. Daghang salamat sa Ginoo nga ninitak na kita iyang gitugutan sa pagtuon sa iyang pulong o pagdawat o mga pahimangno, mga pahinumdom, mga pagpadasig gikan kaniya o gikan sa iyang espiritu sa tagna nga gihatag kanato. Maayong adlaw sa tanan nga mga sakop sa Central Philippine Union Conference Territory, labi na gyud sa ako nga home mission sa Negros Oriental Secure Mission. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga kapaglaom nga nagtutok karon sa inyo nga mga screen o nagtanaw sa Hope Channel Central Philippines o maingon man sa Hope Channel Dumaguete. Kini inyong ubos nga alagad Pastor Joel Fuentes sinisa karong gabi, makig-uban kaninyo sa pipila ka mga gutlo alang sa tong pagtuon o pagdawat sa mensahe sa Ginoo. Sa di pa kita mo padayon mga kagalaan o makapaglaom, atong iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Mga kagalaan, ang uluhan sa ako mensahe karon, yuluhan kining the reason for mission. Kini akong hinulaman nga mensahe mga kagalaan, gikan gayod sa ato nga Associate Ministerial Secretary sa General Conference, si Elder Arise, o iya kong gihatagan og kopya nini sa panahon nga doon na kami tigom, busa ako kining gamiton nga mensahe karon alang sa tanan nato nga mga kagalaan ug alang kanatong tanan. The reason for mission, ang mga hinungdan o ang hinungdan nganong naa kining atong tahas, nganong naa kining atong misyon, no? Dili mission nga institution, kundi ang atong buluhaton ingon nga iglesia nga gihatag sa Ginoo kanato hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang teksto sa 2 Timoteo 4:2 nagingon, iwali ang pulong, may kahigayunan o wala, magmadasigon kanini, himua ang pagpamadlong, ang pagsaway, ug ang pagpanambag, diha sa tumang pagkapapailubon ug sa pagpanudlo. Mga kaigsunan, importante nga itong timanan, nga sa diyan kita magpaambit sa pulong sa Ginoo, ato kining dadon uban sa tumang pagkamapailubon ug sa pagpanudlo. Gani makigalaan kung kamo na ang dunay mga Sabbath School lessons, ang atong leksyon sa milabay nga semana mahitungod kadto sa kinabuhi ni Haring David din siya nakasala.
diin nga siya dihang gipadadaan siya sa Ginoo propeta, wake up call alang kaniya tungod sa iyang nahimo nga sala. Si Nathan nga propeta niadto kaniya, pwede siyang tulisukon, pwede siyang singkahan, kay usa siya ka hari, usa siya ka propeta, unya nagpabadlong siya. But no, ang tingog ni Nathan magkagalaan, makigsunan, gipahimutangan gyud o grasya, kaluoy, kahangawa, mo hinungdan nga si David. Iyang gibatyag ang iyang sala. Mao gyapon sa atong pagwali sa pulo makagalaan o makaigsunan. Sa pagkaagi, isulti sa pagkaagi, nga ilang masabtan, nga inay sila masuko, inay sila mahimong indifferent, malipay sila nga nasultian. Makaanggo, matandog ang iya nga kasing-kasing. Busa, nag-ingon si Timoteo, buhata kining tanan, diha sa tumang pagkamapailubon o sa pagpanudlo. Ang misyon nga gihatag sa Ginoo ngadto sa iglesia. Ang misyon nga gihatag ni Ginoong Hesus dito sa iglesia, dili lamang ang pagsangyaw sa maayong balita. No? Kay kini aduna usab kahimuan alang nato. Ang Desire of Ages makigilaan nagingon sa page 142, nagingon nga ang Ginoo makahimo raon ta sa pagkab-o sa iyang tuyo sa pagluwas sa mga makasasala bisan wala ang atong pagtabang. Tinuod na makigilaan, tinuod na makigsuunan, bisan dili ta mutabang, pwede tang luwason sa Ginoo apan wala niya buhata. No? Ang Ginoo makahimo raon ta pagmantala sa iyang kamatuoran pinagi sa mga anghel nga walay sala apan kini dili mao ang iyang plano. No, katapusan akong wali sa publiko makigalaan, di pa kayo dugay dito sa southern part sa ato nga mission sa Negros Oriental Secure Mission. Tungod na niya itong pandemya, dili na mahimutang, no, ang mga katauhan. Hasta kitang magwali, di na ta mahimutang kay basig. O naanag yung mga instructions. So mabala ka ta ingnon yata nga badlungon ingon ani no. Pero wa pag yuto ingon ibalik aning atong kahimtang ron nga dili pwede na mga tigom-tigom nga dinaghan. So nakahimo pag yun mi pagwali kay galaan. Pero kung ang manulunda pa to sa Ginoo mo nagwali, di na taangay mabala ka ato. But no, dili man sab na mao ang plano sa Ginoo. Wala niya padali ang manulunda pagka nindota raon ta no kita. Kung ba natong dawat ng Ginoo Hesus, lingkod lang tayo kanong sa tabalikan. Total, doon na may manulunda ditong may nag-groundwork para nato, may nagwali para nato, may nag-Bible study para nato. Dili na may plano sa Ginoo Hesus. No? Bisan pa gani si Felipe, no? Kung mabasa ninyo sa Buhat Kapitulo 8 ba na? O Buhat Kapitulo 8, sa dihang gipaadto siya niya ito yun ko nga Ethiopianon. No? Dili manulunda ang gipaadto dito. Si Felipe, gipadadag manulunda, aron siya muato ni atong Ethiopianon. Pero wala ang manulunda mo niya ato sa Ethiopianon, aron pagwali. Wala siya muato nga, diya lang ka Felipe, total, successful man ka diya sa imo nga pagbuhat diya sa Samaria, ako ra niya ng Ethiopianon. No. Dili ka na mo paagi sa Ginoo sa pagbuhat. Ato nang mabasa ang kiksuna sa The Acts of the Apostles 109. So, ang plano sa Ginoo, mao gyud ni nga alang sa iglesia, mao ang pagsangyaw sa mayong balita sa uban sa pagsalmot sa matag usa ka membro sa iglesia. Munang duna tay total member involvement, TMI, no? Tanan gyud kada usa, pero dapat ang kada usa dunay commitment ngadto sa buhat. So, ngano man gyud unsa man gyud ang mga rason sa misyon. Gawas nga ang plano sa Ginoo dapat kada usa nato makiglambigit ni mga bulaton. Ni ay mga rason gihatag makigilaan. At least siyam ka mga punto. Okay? Number 1, tungod kay kini nagatabang kanato ingon nga mga Kristohanon. No? Sa Testimonies Volume 5 pages 462 and 463 nagingon, kung ang matagsakop sa iglesia, dili muhupot din nga buluhaton, nan nagpakita sila nga walay buhing kadugtungan kauban sa Dios. Ang ilang ngalan, ilista nga taspukan nga mga ulipon. Mga kigalaan, taspukan nga ulipon. Ikaw, sa kadaghan sa imong talento,
sa kadaghan sa bahandi usab o mga abilidad o kaptangan nga gitugyan sa Ginoo nimo, apan dili ka makiglambigit sa buhat, ang imo ngalan dito ilista nga dunay gilabel nga taspukan nga ulipon. Ang great controversy, page 17 nag-ingon, ang espiritu ni Kristo usa ka misyonero nga espiritu. Sa ato pa, ang pinakauna gyud nga gustong buhaton sa nabag-o nga kasing-kasing mao ang pagdala sa uban, usab sa uban ngadto sa manluluwas. Kay giluwas man kang Ginoo Hesus, kinahanglan usab day kung naa nimo ang iyang gugma, may gugma usab ikaw pagdala sa uban ngadto kaniya. Mga kigilaan, kanabitaw Elders Digest na may mga wali diha, akong gibasa. Dunay usa diha ka quotation, dili lang ko kay numdom sa libro, pero gisulti ni Illinois to this effect nga daghan kaayo nga nag-angkon nga sila sumusunod ni Ginoo Kristo. Sukad pa kaniadto sa tibok nilang kinabuhi, apan wala gyud maghimo bisag usa na lang o wala gyud maghimo og personal nga paningkamot o pagpangabudlay, pagdala bisag usa na lang ka kalag ngadto sa iyang tiilan o ngadto sa Ginoo. Subok yung kagalaan, no? Muna nga bisan day unsaon nimo pagpangangkon nga ikaw iyang tao sa Ginoo, iyang anak sa Dios, iyang magtotoo. Kutob lang ka diha, tawgon kag taspukan. Wala kay buhi nga pakiglambigit ngadto sa Ginoo. So, number 2, tungod kay kini, the reason for mission o ang rason sa ato nga misyon, tungod kay kini mo ang plano sa Ginoo sa pag-ugmad sa kinaiya ni Hesus nganhi kanato, no? Pag-develop sa kinaiya ni Ginoo Hesus nganhi kanato. Mga kigalaan, daghan kaayong professed Christians. Doon namin nga, may raman na siya, muangkon niya nga Adventista siya o Kristohano siya. Apan niyang kinabuhi. Dili Kristohano ng kinabuhi. No? Motong usa ka tao, di ko malimot kigalaan. In fact, I don't know kung ako naning na-share sa previous na ako nga message diri sa CPUC, pero di ko malimot sa iyang gisulti na ako nga, matod niya, Pastor, kung kanang mga tao diyan nga simba, malangit gani na, morprotista dyan ko sa Ginoo. Kundi ko niya apilog luwas. Nga naman, kaya nakita niya nga dunay daghan sa mga Kristohano, nag-angkon nga gatuo sa Ginoo, nag-angkon nga mga sumusunod sa Ginoo, apan ang kinabuhi, wala matunong, wala ma-inline sa katuyuan sa Ginoo. Pero siya po mismo, kung akong kistorya, kung niya bagyang tanaw atong naa diya sulod, ang iya Ginoo, masya bagyo akong tanaw, pero mo iyang kuan ba? The point is, kung nakita tingali niya nga ang nagsimba diha, nag-alaga diha, o ang kadaghana nila, kanaba ang kinabuhi. Pero tingali ka to yung pamuligi na po do. No? Pamuligi. Naman mga tayo mananakay. Kikita ko sa mga kiksunan dito. Mga butan man sad. Ay, uban na. Of course, the church is comprised with people and people have different characters. So, ato nang madala sa iglesia, ang atong mga weaknesses, atong mga flaws, atong kinaiya. So, magkita, yun na. Pero, kanang mga nagsulod sa iglesia, nagsimba din ha. Ubas tabang ginunan ni anha man na din na kay gusto sa gama usab, no? Pero dili na paigo nga mosunod lang ta sa simbahan, kung dili makiglambigit kita sa buhat, tungod kay nag-ingon ang Desire of Ages, page 142, ang Ginoo makahimo, ako na ning gibasa ganiya, pero naa ni siya sumpay. Ang Ginoo makahimo raw ta sa pagkampo sa tuyo sa pagluwas sa mga makasasala, bisan wala nga tong pagtabang apan. Aron alang kanato nga maugmad ang kinaiya sama kang Kristo, kita kinahanglan gyud moambit sa iyang buhat. Mga kigalaan, nindot kayo no, maugmad, ma-develop. Kaya nga naman, while you are sharing the gospel, while you are sharing the word of God, ikaw man sad imo man sang paningkamutan nga magkinabuhi ka mangyong kas Ginoo nga Ginoo nagpagabudlay kun nga tao dili ta siya makita og mga kapakyasan diri nako o kung makakita man gani nautonta nga yarap og tutukan ikaw gyud pero musugot kag sa dili whether you like it or not consciously or unconsciously do na gyud magtan-aw sa imong kinabuhi mga kagalaan no sugot kag sa dili kay ang atong kinabuhi do na gyud tay influensya ngadto sa uban pero ang usa gyud ay nga paagi nga gihatag ni sa Ginoo nato o katuyuan nga gihatag sa Ginoo nato kini nga maong mensahe o bulaton sa pagmensahe tungod kay pinaagi sa pagpakiglambigit ini kita makaambit sa kinaiya ni Ginoo Hesus. Ikatulo nga rason sa misyon
tungod kay kini mo ang sikreto sa pagtubo diha sa Kristohanong kinabuhi. Matod pa sa Christ Object Lessons, page 354. No? Daghan nato, usa sa mga weaknesses natong kigalaan. Kani bitaw atong ikumparar ning atong kinaiya nga to sa uban, o ikumparar nato atong mga abilidad o talento nga to sa uban. Nay uban nga magunahon na nga ngano siya man diha nga mas maayo pa man ko ana. Napoy mga tawo ingon ana, no? Mas angayan ko dihang posisyon na pero dili na mo akong gisgutan igsoon, although nakadungog tag mga sulusaman na mas maayo pa man ko ana muni muna. O naay mga tawo dili gyapon na maayo kay ang Biblia nagtudlo biya nato nga atong hunahon nga ang uban mas maayo para nato. Sa to pa na be humble all the time, no? Nga di ka magpalabaw-labaw sa imong nga mga isig ka tao o isig ka ingon, isig ka magbubuhat. Kundi be humble all the time because musugot ang sa dilig. So, naadyo kay mga abilidad nga wala niya. Pero doon sab na siya abilidad nga wala nimo. Nga bisag naa po mo abilidad nga sulusama mo pero naadyo mas maayo ninyo. Di ba? So, ang akong gisgutan diri kana mga tao nga bisag gamay ra na ibalaan. Pero maikagon sa buhat. Mulambigit gyud, musuporta gyud. Nagingon ang Christ Object Lessons 354. Siya nga magasugod nga adunay gamay lamang nga kahibalo. Unsa? Gamay lamang nga kahibalo. Pero sa man, sa mapinobsanon nga paagi og magasulti sa iyang nahibaluan, gamay ra nahibaluan, mapinobsanon og kinaiya, iyang gipaambit ang iyang nahibaluan. Samtang nagapangita sa makugihon sa dugang kahibalo. Sa to pa, bisag gamay ra sa kahibalo, iyang pong giangkon nga gamay ra sa kahibalo, o niya ang iyang gamay kahibalo, iyang gitugyan sa Ginoo, iyang gihatag ngadto sa ubang tao, gipaambit niya. Pero wa siya mohunong diha, kasi gisab siya og tuon nagapadayon og pangitag dugang kahibalo. Unsay gisulti? Makakaplag sa tibuok langit nung bahandi nagapaabot sa iyang pagpangayo. Ang Ginoo moabli ni mo higala, moabli ni mo igsuon sa dugang pa nga mga resources sa langit kung ikaw nagsugod ng gamay lang kahibalo. Una doon ay kanta bitaw nga ordinary people. Cause your little becomes much when you place it in the master's hand. Di ba? Muna nga kanta. Nga, bisa gamay lang. Ordinaryo na kang tao, pero imong ipaambit sa uban. Ablihan sa Ginoo ang sa paman. Storehouse sa langit. Para ang udugang kahibalo imo nga ma. Katunan. Nindot kini siya quotation igsoon. And then, sumpay ni ningon, sa nagdugang ang iyang tinguha sa pagpaambit o kahayag, gamay kahibalo, gipaambit sa uban, nagpadayon og tuon, nagpainobsanon, sige hangyo sa Ginoo nga Ginoo, tabangi ko, himoy ko instrumento. Unsa man, sa nagdugang ang iyang tinguha sa pagpaambit og kahayag. Ang atong leksyon last week igsoon, Thursday ba to? Reflectors of God's light. Kita mga reflectors ta sa kahayag sa Ginoo. Ingon, dugang kahayag ang usbon ha. Sa nagdugang ang iyang tinguha sa pagpaambit og kahayag, dugang kahayag ang iyang madawat. So dugangan ka sa Ginoo. Kaya nagpakita man ka nga maayo ka nga tinugyanan. Dili lamang sa bahandi, dili lamang sa salapi, dili lamang sa kabtangan, kundi sa langit nun nga bahandi nga iyang gitugyan kanimo nga bisag gamay ra imong nadawat primero o gamay ra imong gituohan imong gihuptan. Apan ang Ginoo day maghatag kanimong dugang nga kahayag. So sa nagdugang ang pagpasabot sa pulo sa Dios ngadto sa uban, sige nimong pasabot ngadto sa uban, nga adunay gugma alang sa mga kalag, mahimo kining mas klaro ngadto sa iyang kaugalingon. Sa ato pa mga higala, dili lamang ikaw nakapadasig sa laing tao, dili lamang ikaw nakapahibalo kaniya sa mensahe, kundi madugangan sab ka sa kahayag. O ang mao nga magkamatuoran, mas mo tinaw, mas mo hayag, mas mo klaro pagyud alang kanimo. Sa to pa, mas mo lig-on ka diha sa imong pag-alagad. Mas mo tubo ang imong pagtuo og kahibalo. Dili lang ang imong pagbuhat ngadto sa uban, kundi ikaw mismo mapanalanginan. Then, nagingon ang sumpay ni Nixon, sa nagdugang ang atong paggamit sa atong kahibalo, og nag-ehersisyo sa atong mga gahom,
ang dugang kay balo ug gahom atong maangkon. Okay? So, dili gyud kinahanglan dili gyud ta mag-stagnant mga igsoon, pundo lang nga makontento ra ta sa atong nahibaluan. But of course, in humility, we should share the message or the knowledge nga gi-impart sa Ginoo nato. Labi na gyud nato nga mga ministro, mga kagalaan. Kita ang mga pangulo sa simbahan, wa man di man ta mag-contest kung kinsay bright nato, kinsay pinakamaayo nato, pero kinahanglan tang mutuon. Kaya ngano? Sa una nakakita kong quotation, gi-post pag ito sa Facebook, kabalo ba mo na Facebook, daghan kayo mga ipang post diha unya, ang uban kanang mangtandog sila sa mga tao. Nga, nayon sa quotation dito nga nag-ingon nga, ang mga ministro wala, to this effect ba, ang mga ministro wala magtudlo og maayo o insakto sa mga membro. Oh. Kay sila pud mismo to this effect, sila pud mismo wala magtuon. Oh. So muna uban yung makigala mo nga ngano mo tuon man tana nga mas tigo pa man tana niya, mas nagtuon pa man tana niya, pangutan aragod. Oh, kabalo ba na mo tubag? Of course, we are not studying to become debaters and so on tungod kay personally with due respect nga to sa dunay mga hiya sa pagdebate, ako yung gisunod ang tambag ni Ellen White nga kanang ato gyud ang likayan sa tanan natong mahimo whether written or oral. Ha? Although doon nagingon nga kanang once in a while, no? Maayo sad nga atubangon kanang mga nagpagarpar og hinambog batok sa kamatuoran. But if you can avoid it, avoid it. Mensahe lang, no? Nga to sa uban. Mensahe, pagpaambit, then more light will come to you and you will also grow. So, ikson, ang bugtong paagi aron motubo diha sa grasya mao ang pagka-interesado. Mingon kay interesado dili nang napugos. Mao ang pagka-interesado nga nagabuhat sa buluhaton nga gisangon kanato ni Kristo sa paghimo. Christian Service 101. Ikaw-apat nga rason igsoon. Tungod kay mo kini ang plano sa Dios sa pagpalig-on sa pagtuo sa membro. Ganiya pagpatubo kani pagpalig-on. Di ko malimot sa akong mga sakop dito sa bukid kaniadto nagpadulong tong federation ba to? Practice og mga dula and then matod nila pastor ngano man na maghimo og poste sa volleyball na ugbok ngano man uyog-uyogon man nya butangan na po bato di uyogon butang bato nya uyogon wala ra sad ko kung ngano man bro kaya na lang lugar diha maayo gyud manula ba nya mas interesado ko mutan-aw sa katupoy gayon na mas interesado ko mutan-aw sa dula kaysa ilang pangutana. Muna nimo po ko nga, ngano man ito bro, ngano man ito nga uyugon man. Sa, para mabalaan kung ligon na ba, pastor? Dito ko na kayo, itong no? So, di na kayo na mauyog, ligon na. Kaya kung mauyog po na, paska na po nagbato, dukdukon. Muna igsuon, kita mga ministro, kita mga pangulo, we also learn from the practical knowledge nga naa sa ato ng mga kaigsunan. Muna, di kita mapasiata po nga kita ray kay balo. We should learn from them. Kay naa na sila yung mga wisdom. Unya ato, kasi magtuo, magamit po na ako mensahe na ako karon. So, ang rason, usa sa mga rason sa misyon, tungod kay mao kana ang plano sa Ginoo pagpalig-on sa pagtuo sa atong church members. Nag-ingon ang Testimonies Volume 2, page 123 ang kigsunan. Nga dili ang kakulang sa kahibalo. Ako ra ning gidito binisaya namang ko screen tubangan. Dito na ako binisaya igsuon. Nga dili ang kakulang sa kahibalo nga maoy hinungdan nga ang katawan sa Dios karon nagakawala. Kay dunay kahayag, bililhon nga kahayag nga nagasidlak ngadto sa katawan sa Dios. Apan dili kini magaluwas kanila, gawas kun sila magtugot diini sa pagluwas kanila pinaagi sa pagkinabuhi niini og pagtransmit, pagpaambit niini, paghatag niini ngadto sa uban nga naa sa kangitngit. Kini puno nga transmit igsuon hilig ko ani kay since 1998 naa jud koy kanang two-way radio VHF. Okay, naamang ko mga district dito sa bukid. I-acquire ko ani kay para nigadto nako didto. Dili ko palaw ba kay say maabot ka bukid lahi kay mo tuon unya pag-abot nimo walay tawo
nya layo pag yun, lisod ang dalan, lapok pag yun. So naa ko yung mga radyo, no? So importante ang pag-transmit nga klaro masabtan. Pero dinhi nag-ingon nga wa ta makulangis kay balo na at eleksyon, daghan ta mga pagtulunan, doon natin mga seminars, apan wala gatubo tungod kay wala man ikinabuhi ug wala ipag-ambit nga to sa uban. So kita gitambagan mga kagalaan nga dapat doon na kitay well-organized work. Well-organized work must be done in the church, that its members may understand the manner in which they may impart light to others, and thus strengthen their own faith and increase their knowledge. No? Usa ka maayong pagka-organisar nga buhat ang himuon diya sa iglesia aron ang mga membro makasabot sa paagi diin sila magapaambi sa kayag ato sa uban. Sa nini mo pagiha, sila nagaligkon silang kagalimong pagtuo o nagauswag sa ilang kahibalo. Nan, karon kung kita ang mga pangulo, gawa sa pastor, kaya mga elders, di ba, ang qualification sa elder, gawas nga sa espirituhanon, doon na sab siya'y katakos pagtudlo sa uban, kung dili ta magtuon, mga kagalaan. O si bisan kinsa mga leaders sa church, kung dili ta magtuon, unsa man pagtubo sa panon nga naadri nato. No? Kitabangan man sabno nato sila. Of course, it is their personal responsibility nga mutubo sila, pero kita ba mo padasig nila. Unya daghan na ta makigsunan o makigalaan nga gusto mo tabang, gusto mo participate, but they do not know how and where to start. Muna ato mga buluhaton mga kaigsunan, mga kigalaan. Nga masabtan nila nga aning bulaton sa misyon sa pagpangwalis mayong balita. Dapat man na imong role, mga spiritual gifts, unsa paggamit, no? Unsa mga hiyas nga mo sigo din ha. Sa to pa, masabtan sa tanan nga, in the framework of the large work, asa sila dapit mo pahimutang to achieve a common goal, that is spreading the gospel to the world as a church and also as an individual. So nangyong din sa Review and Herald, March 7, 1893, paragraph 9. As they impart the light which God graciously bestows upon them to those in darkness, they will be confirmed in the faith. No? Samtang ilang ipaambit ang kahayag nga sa madagayaon, gihatag sa Ginoo ngadto kanila, alang nito niadto mga nas kangit-ngit, sila usab man mapalig-on sa ilang diya sa pagtuo. So, Signs of the Times, December 20, 1899, paragraph 6, nag-ingon, ang espirituhanong kinabuhi sa iglesia, kini makapabilin nga buhi lamang kung ang mga membro maghimo og personal nga pagpangabudlay sa pagdaog ug makalag ngadto kang Kristo. So, igsoon, dili tanan magwawali. Dili tanan nato naghatag og Bible study. Dili tanan nato nagaawit, no? Pero ang tanan dapat dunay iyang bahin sa buluhaton. Ayaw huna-huna nga, di mga kuya Bible study na niya, Pastor, but as long as you take part, no, of the work nga entrust o dugyan sa Ginoo nato, you have a part in the salvation. Nan merito sigso na basig na debetidor di mga na detay bahin, na di buhat, nagtudos Pastor Sinisa og kanang kaluwasan pinagigbuhat. No, igsoon ha. Huwag nang pasabot na nakapakigbahin ka, nakaparticipate ka sa mao nga buluhaton sa pagpanaog og mga kalag. Amen mga kigalaan? Ha? Kamu diha sa inyong mga panimalay, kamu nga naa sa inyong opisina, kamu nga asa man mo karon, wa ko masayon kigalaan. Hinaot unta nga kamu na panalanginan tong pipila ka punto nga ato nang nauna og basa dinhi mga kigalaan. Tungod kay mao kana ang plano sa Ginoo, alang kanako, alang kanimo nga musuwag ta sa buluhaton. So, ang hinungdan sa dakong kakulangon sa Kristohanong kinabuhi o kasinatian, gitawag igsoon inactivity in the work of God. No? Inactivity. Bang dili ka makiglambigit. Of course, gitugyanan ta sa Ginoo og bahandi, no? Sa to pa treasure, dita pareho treasure. No? Kay uban gamayran sa lapig, gamayran ng kaptangan, no? So muna sila kita nertas ubos ana mga bahina, mga material nga butang. Pero
gamiton gyapon nimo ang imong talento. Sa mga naay bahandi, naay ako naobserbahan nga I do not know kung sa inyo hapon nga mga mission ingon ani. Naay mga tao igsoon nga tungod kay duna sila sa lapi na lang nila ilang ipalihok. Nalimot po sila nga ang sila personally gitagaan sa Ginoo og ilang spiritual gift aside from the possessions nga o talents nga gihatag sa ilo in form of money and treasure. Ang Ginoo naghatag gyapon nimo og imo po personal gyud nga mahimo. Nang alaw sige ka buhat wali. Ana, sige lakaron mo, sige tunol-tunol ra ka. Asa man ang imong abilidad sa pag-abi-abi, asa imong abilidad sa pagpahiyom, asa imong abilidad sa pagsulti, asa imong abilidad sa pagluto, asa imong abilidad kadaghanig son. You still have to use those things alang sa Ginoo. Muna nga usahay may tanaw ko nga may man naghatag og kwarta kay kinahanglan gyud natong kwarta. Nay mohatag na kog kwarta para sa buhat, di ko mo baliban ang son. Pero we should always remember nga aside from that naagyo tayo atong personal po ng mga buluhaton. So if you would be strong, you must exercise your powers. No? Nagingon ang Review and Herald, March 13, 1888, and so on. So, nagingon ang Review and Herald, August 22, 1899. Nagingon, there is danger for those who do little or nothing for Christ. The grace of God will not long abide in the soul of him who, having great privileges and opportunities, remains silent. Sabta niyo itong son? Na dunay dakong katalagman alang kanila nga naghimo lamang gamay o wala gyud alang kang Kristo. May nga uban, pastor, may lalaman ng little kaysa nothing. Di ba? Asa may maayo? Ang little o ang nothing gyud. So may nga arang-arang tuod din na little kaysa wala na gyud. Pero igsuon ang gisgutan man gud dinhi nga kanang imong little, great unta na, pero little ra imong himo. Ugo niya, kung mauna ang imong gihimo igsoon, naatay mga kaigsuona, no? Makigalaan nga kanang labi nagpadulong ng mga board exam, o take silang exam, hangyo dayon. Dili ko yung critical igsoon, ana butanga. Kay moampo magyud ta, hangyo unta, moampo magyud ta. Pero usa lang sa akong mga observations, although dili tanan. Pero doon na ko yung mga nakita nga maghilak-hilak pa na igsoon. Ilag na, yan po ko ninyo. Kay, kung makatrabaho na gani ko, makapasar gani ko niya, makatrabaho na gani ko, mag-aktibo ko sa iglesia, mo support yun ko sa kuswildo, muna mo na, sa mga buluhatan, muna mo na. Daghan. Nakapasar. Asa na ron? Kamo na po sa inyo, no? Ayan po na nato sila makiksunan. Kaya basig nalimot sila sa ilang saad. No? Basig ang ilang kanta katubang, gihimo mo ang saad, aron ng pakyason. Dili untay ko na. So, pahinumdumi lang kay namay mo uban nga bisag batanon, limtanon. Okay? So, pero ang peligro mo ni, ningon man gud ang quotation, there is danger for those who do little or nothing for Christ. Kay ang Espiritu sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo, dili mo pabili niya ng mao nga tawo. Duna unta siya dakong opportunity, duna unta siya dakong pribilehiyo, pero nagpakahilom, walay gihimo alang sa bulaton sa Ginoo, alang sa mission, mga kaigalaan. So mo ani ingon lang nga, isilsil sa imong alimpatakan. Alimpatakan. O sa imong alintapakan. Alimpatakan. Sa tupad sa una, isil-sil yun na. Kiksunan nga, kwintaha, pamalandunga, unsang mga talento na nimo gamita para sa Ginoo. Kaya nangingon ang Review and Herald, March 27, 1894, nga katong wala magapauswag sa ilang nga magkahigayunan, ilang oportunidad, katong wala mag-ehersisyo sa mga grasya nga gihatag sa Dios nga to kanila, o gamay ra ang ilang tinguha o inclination sa pagbuhat niini. And finally, naging pagyod, diha sa kakapoy sa nagduka na sila sa ilang espiritanong kinabuhi, mawad-an sila ni atong kanhi ilang gibatunan. Unsa man na, ilang kanhing pagtuo, ilang kanhing gugma sa Ginoo, mawala. Kaya naman, wala nila i-improve ang ilang opportunity sa pag-alagad sa Ginoo. Ikalimang punto ikson, because it is an antidote against dissidence and apostasy. Kung ikaw o ang iglesia makignambigit sa buhat,
Kanang iglesia, wala sila panahon na ng magbingkil-bingkil o wala po'y kay gayunan o walay mutoybo, mutumaw. Mutoybo, guwa man na. Mutumaw nga kanang pagbiya sa kamaturan. Kaya nga naman, kung ang tanan sako sa buluhaton ng soon. Tambal ni siya ang paglambigit o pag-apil, pagpartisipar o pagsuporta sa buluhaton sa pagpangwali, pagpanaog o mga kalag soon. Labi na gyudon nga pandemic, dili ta katigom. Natay mga VOP lessons, mga kigsunan. Gani, maningil pa ko sa akong mga kauban sa NSM kay karong July, mao maron ang supposed to be graduation time. Pero I do not know, kay wa pa man ko ka pangutana nilang usob. Pero kung doon ay naminaw na ako nga mga district pastors, I hope na maandam ninyo ang mga ngalan sa mga graduates ninyo kay para makapasalamat sabta sa ilaha, maka-congratulate sabta sa ilaha. No? So, kana na kay VOP lesson. Kama na, bisag dili na ka magwali des publiko. Mahatag raman na nimo dito sa imong higala. Unya sa di pa nimo ihatag, imo sang tunan. Pagtuon nimo, imo sang mobitaw na nga samtang ikaw magtinguha, utang ganina magtinguha kag dugang kahayag imong maangkon. So makasabot ka kay may gugma man ka sa kalaga ning imong amigo o sa imong minas kinabuhi. Unya imo nang ihatag dito niya. I-enroll nimo siya. So di na ka magwali sa publiko kay gididaan pa man taron. Mingon ra ba ng uban nga usahay kini sila mga gahigulo kay bisag dili pa uno mo buhaton ra gyapon. Dili ta na igsuon likay ta ni ana kay kita mo nagdala sa insakto. Dili ta ang mo maingon nga kana nga pundok ka. Dili ta ni ana. So pwede ra na hatag personal. Unya dayon nimong kuha na once a week lang kay 13 man ka leksyon. Kada semana hatag kag usa. Sa di pa nimo pulihan, imo nagitunan puto mo ilis. Imo sa pangutanon. Ya Brad, o pre, kumusta man imong pagtuon ana? Asa man bahin na imong naganahan ana? Asa man bahin na ang wala kay nimo masabti? Asa man bahin na nang di nimo ganahan? Kay atong tan-awon big. Unsa na? Basig sakto tuod kasi mong ginahon na dia. Or unsa may imong na-discover. So, imong giyahan imo siyang asistiran sa iyang pagbasa, iyang pagtuon. At the same time, so you are already giving a Bible study to that person. No? So, kanang naay mga VOP lessons there, I hope nga nagamit na nato. No, nagamit nato na. Okay, we should encourage the members to participate. Unya, dapat bisag usa lang kabo kada tawo, no? Usa lang kabo kada tawo dunay i-enroll. Mahurot din nato mga leksyon. Kulang ra gani gyud na. So, ande naka-participate pa sila kay kanang ilang gi-enroll, ilang nang iampo kanunay. O ilang nang iampo. So, ningon diri. There are many who profess the name of Christ whose hearts are not engaged in His service. Nag-angkon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga sa Kristohanon, apan lang kasing-kasing sa kuno. Wala diha ma-engage, wala malambigit sa serbisyo o pagpangalagad. Ila lamang gisuluban ang ilang kaugalingon sa ginandayanan sa pagpangangkon sa pagka Diyos no. Presultihan itong igsoon. Ang sumpay anin mo'y kuya kayo. Nanis Christian Service, page 95. Tanawag yun na ninyo. Kopyahan ninyo. Kay ngano di ay, ang tawo di ay igsoon. No? Ang tawo di ay nga iyang pagkinabuhi nga pagkagustuhanon. Nagpakaroon ingnon lang. Dili tininood. Ha? Nag-ingon din nga pinaagi niini, nangangkon lang ka sa pagkakristohanon, unya, nagpakita lang ka nga Diyos nun, apan wala day ka magkinabuhi o ginsakto niya na, ang uban igsoon, adlaw ipapahulay, wapagay mo salop ang adlaw, nagsuroy-suroy, nagbisang asa. No? Ay uban, sa adlaw ipapahulay, pero tipang libot-libot, pagpanglimpyos, palibot sa balay. Igsoon, mga ginagmay ra ng butang, tanawon, which are good, but are not good during Sabbath, igsoon. Unya, usay maanad na ana og buhat. No? Ang uban, ng mga bata sa simbahan, igsoon, mga ginikanan, mahangyo ko ninyo, balunin ninyo inyong mga bata. Ayaw ninyo tagay kwarta pagkasabado kay sekreto ra tunol nga, palit dito, okay. Bas bantay na yung makita nimo ha, balik dayon. Ana ra ba ang ginikanan pag yung mutudlo?
So ayaw niya na igsuon, no? Kay tungod niya na nag-ingon din ang Christian Service page 95. And by this very act, they have made greater their condemnation. Tungod niya na mas dako pag yun ang ilang pagkaunsaman. Pagkahinukman o sila nahimong mas epektibo o mas malampuson ng mga ahente ni Satanas alang sa kalaglagan sa mga Nga naman, kay maglibog man ang tao, ingon ni sila, adlaw papahulay, dili magbuhat na mabutangan. Gihimo malagi na sila. O, di ba? Ingon, dili mo inom og mga makahulubog niya, pati lagi, suka-suka lagi ni. O, malibog ng tao. Hasta imo, kanang mga ginikanan ng inyong mga bata, inyo papaliton mo Sabado, inikadag ko nga makasabot na ginit lang, makadungog ng mga lektura, makaingon na nga, ano mo yung papalit man ninyo sa una? Madi na mao. So, diyaan na mo siya kung galing mong anak unya. Pero, ang problema na ikson, kung inyong anak na anad pod, magsigin na lamang puglapas, niya karon nakaamgo na kang imong tambag, sa una bitaw, kamo makani papalit gid namo. So, nalaglag ang ilang kalagigsoon, nawala ilang pagtuo. Kaya naman, kamo, kita, kung igoratan ang pagkaroon nino sa itong pagkakristohanon, mahimo tang epektibo o malampuson nga mga ahente ni Satanas. God forbid, mga igsoon. No? Muna, ang gisulti sa Christian Service page 95. So, pero napagyod. Those who endeavor to maintain Christian life by passively accepting the blessings that come through the means of grace and doing nothing for Christ are simply trying to live by eating without working. And in the spiritual as in the natural world, this always results in degeneration and decay. Kana bitong ato orang dili na to hatagan o pagtagad o kana bitong taphaw lang na pagtagad ang mga panalangin sa Ginoo niya wa tagihimo para sa Ginoo. Baliwalaon lang nato. Ha? Sama ra kunutang nagkaon nga walay tulo trabaho. Oh. Unya kana siya mo resulta gyud nato sa degeneration and decay. Madaot gyud ka sama sa physical nga lawas. Pero igsoon ni ay nindot kayo nga gisulti ang Review and Herald. Sa Review and Herald gikutlo nato September 2, 1819 ingon. Ang mga Kristohanon, basahan ako sa English kaya na may ganahang maminaw Englishan. Christians who are constantly growing in earnestness. No? Ang mga Kristohanon nga sa kanunay nagatubo diha sa ilang pagkamaikagon. In zeal. No? Sa ilang kainit, in fervor. Sa ilang kadasig, in love. Diha sa gugma. Mura pong gawali sa. In English, yung i-translate. Itsuhon lang nato ni. Kini nga mao nga mga Kristohanon dili mo backslide. Nindot ko basahog English ako Osborne. Christians who are constantly growing in earnestness, in zeal, in fervor, in love, such Christians never backslide. Amen mga kaigalaan, mga kigsunan. Mga kapaglaom niya, katong mga Kristohanon who are constantly growing in earnestness, in zeal, in fervor, in love, such Christians never backslide. Pero katong mga wala makig-engage son, it is those who are not engaged in this unselfish labor who have a sickly experience and become worn out with struggling, doubting, murmuring, sinning, and repenting until they lose all sense as to what constitutes genuine religion. Mo lang naglibog na mamig unsa nimo gituuhan oy. Naglibog na kuha ni akong pag-alagad kanang sige ra man kong mapildi sa ako nga mga kaluyahon. Sige ra man kong mapildi ani ako nga mga muni mo na dili na mo daogon. Sige ra reklamo kitas ministro, reklamo kitas elder, reklamo kitas programa sa wayon sanang wala lang nila taga-credit ng paningkamot sa himos programa. Sige ra bagulbol, reklamo niya, nakaamgo, hinulsol. Sige na lamang cycle. Reklamo, bagulbol, sala, hinulsol. Reklamo, bagulbol, sala, hinulsol. Kapoy na. Nga naman, wala magtubo igsuon. Bantayan na ninyo, kinaay mga tao, ingon na.
Posible po kita ingon niya na in one time or another. Pero ubas-tabas Ginoo, gitabangan ta niya maka-overcome. Kaya kung sa una igsuon, dili ba mi Adventista ang pamilya ha, mag-converse ang ba mi. Tanaw jud kag tawo. Natural gyud na mo tanaw jud kag tawo labi nas mga pangulo. Pero basta-bas Ginoo tabangan ta niya nga maka-overcome niya na. So, padayon na nato. Ikaw nom, because it is the method to promote health revival, no? Nakaupos na akong oras igsoon, paspasan na nato. Usa ka linya akong basahon. The church must be a working church if it would be a living church. Sa to pa, kinahanglan mubuhat aron mabuhi. Bisan pa sa tong normal nga kinabuhi son, maningkamot manginabuhi kita aron mabuhi. Sa ang iglesia sab aron mabuhi ang iglesia, kinahanglan nga mo buhat. Dili day mag langan-langan. Dili lamang dita mag-practice aron unsahong pagdipinsa, kundi we should also walk in step with our leader, gaining new recruits along the way, no? So, wala na laing maghatag og palig-on sa atong bukog o mga lutahan kaysa ato nga pagkamatinud-anon sa pagbuhat sa pagduso sa buluhaton sa kausa nga atong gihigugma, no? Then, ikapito nga rason sa misyon. Okay? Number 7, tungod kay kini mo ang maayong paagi sa pagpangandam ala sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kaya ngano, samtang ka nagwali, imo mag-iwali nga ang sulbad aning COVID, ang sulbad aning ekonomiya, ang sulbad aning gira, ang sulbad aning lain-laing mga balatian, ang sulbad aning mga problema sa panimalay, ang sulbad aning mga relasyon. Mao man gyud ang pagbalik ni Ginoong Hesus. We are waiting, mga kaigsuonan. So, when you participate in the mission, you are giving out these messages and at the same time, giving this message to yourself. And then, kita-kitambangan, we should be waiting, watching, and vigilant in working. No? So, waiting, watching, and vigilant working are to be combined. Kini sila. So, nindot, kung ikaw nag-participate o kita mo participate sa bulaton, dili lamang sa theory, igsoon. No, dili lamang sa theory, kundi kinanglan nga kita usab magbaton og lana sa grasya ni Kristo na atong ibutang ngadto sa atong lamparahan, atong iiwag aron kini nga moong kahayag mudanag ngadto sa uban magpakita sa dalan ngadto ni anaa sa kangitngitan. So manag-iingon sa Educational Messenger September 4, 1908, no, paragraph 11. Ikawalo nga rason sa misyon nganong naatay tahas ng gihatag sa Ginoo. So dili lang di para sa uban, no? Kita sab two-way din siya ang tuyo ni Nigsoon. Mo paambit sa uban aron sila makaila sa Ginoo at the same time malig-on natong pagtuo, maandam tas pagbalik ni Kristo. Then number 8 reason, because it is the cure for spiritual mediocrity. Kana mediocre gani igsoon nabang minus bag quality, minus of performance, low quality, low performance, or kana bang kuntinto ra kas ginagmay ba nga atong Ginoo naghatag man tag nagsaad man tag dinagko. So sa diha nga kita makiglambigit sa mga buhat, mutubo ta atong pag-espirituhanon. Usay mangumusta ta sa kisunan. Igsoon, kumusta naman? Maras gyapon. Oh, sugad sa una 20 na katuig ha, maras gyapon. Wala tubo-tubo igsoon. So Testimonies volume 4 page 236 ingon. There is but one genuine cure for spiritual laziness. Usara gyud ang tinuod nga tambal sa pagkatapulan nga espirituhanon o pagka-espirituhanon pagkatapulan. And that is working for souls who need your help. Working for souls who need your help. Tabang kita sa buhat igsoon. So, anita sa number 9. Last but not least, nga kining reasons for mission igsoon. Gingon dinhi, pastors need to understand this subject about mission. O kini mga rason sa mission. Dapat makasabot kita. So, gi-appeal ta mga pastor ani, no, nga mensahe unsa man ni. Nag-ingon din igsoon sa Acts of the Apostles 1:10 nga ang mga pampinobsanon at panagtugyan nga mga magtotoo kinsa
gipahimutangan sa agalon sa kaparasan o lulan alang sa mga sala, sa mga kalag is to be given encouragement. Hatagan sila unsa man pagpadasig ni atong mga katawhan kinsa gihatagan sa Ginoo og dagko nga mga responsibilidad. Kinsa man na? Ang mga pangulo sa lokal nga iglesia, ang mga pangulo sa mga missions and conferences, no? Ang mga leaders nga kinsa to nakita nga mga membro nga dunay kadasig mapainumsanon, dunay kaikag nga mubuhat, ato silang dasigon igsuon sa pagbuhat alang sa Ginoo. So daingon din niya ang The Acts of the Apostles page 110. Kadtong nga nagabarog ingon nga mga pangulo sa iglesia sa Dios kinahanglan makaamgo that the Savior's commission is given to all who believe in His name. Kinahanglan kita makaamgo. Dili kay kita ra sige, no? Usahay, magsige rag na yung mga tao tigaling nga ganahag pugi-puin sila ila tanang buhat hangtod nga luya na mingon kay sunan butan kitong among district leader diri tanan nga appointment iadjong gidawat tanan nga mga programa gani diri usahay siya nagyoy mohimo kay pertidyong maayuha maayo gyud siya, no, abilidaran, but question is, are you a good leader nga ikaw may naghimo tanan? Kung leader gay ka, na kay sakop. No? So, unsa man nimo imong sakop? Imong tudloan, imong tabangan nga mahibalo sa ilang bulaton. Dili kay ikaw muhimo tanan. Ha? So, mga fellow pastors din ha? Dili na tinapulan. Kana siya is just multiplying yourself and complementing sa unsay ilang kulang. Kung unsay kulang nimo, sila mo dugang. Unsay ilang kulang, ikaw mo dugang. Ano na? Teamwork na. Mabitaw ng atong elders handbook na joy pastor elder team or elder pastor o pastor elder team. Naagyo na, tabanganay gyud na dili kay mag-iyahay og buhat nga nagbuhat yung pastor og programa, himo po to elder yung programa, no? Ang elder may programa di pumusuporta pastor dili na mao. No, so the idea that the minister must carry all the burden and do all the work is a great mistake. Nganuman, overworked and broken down, he may go into the grave. Nasubraan na magkaluya, overworked, kung sa metabo sa ministro, he may go into the grave. Mamatay sa yugsoon. So, when had the burden been shared as the Lord designed, he might have lived. That the burden may be distributed and education must be given to the church by those who can instruct the workers to follow Christ and to work as He worked. So, iedukar gyud, tudluan gyud, aron mabahin-bahin ang buluhaton. Sa igsoon, kita nato na pasanin na yung mga nangamatay sa distrito, na pila ka bug namatay. Doon ay mga pangulo mingon sa local church ha. Oh. Mingon nga, pastor ikawali diri. Yato pikas si pastor ipawalihon. Di sige tapon-tapon ang ministro. Dugay na palayo igsoon, gigapoy na naglabang-labang ang dalan. Mo na pud na palayo lang madasmagan, no? Kita nga mga local elders, local church leaders, kinahanglan kita mo take up sa responsibility. And I'm glad nga sa akong mga na-assignan nga mga district igsoon, though not perfect, pero doon ako'y mga membro nga sulo sama niya nga willing to take up the work. Muna nga, mabahin-bahin na mo, dili ka kayo matamaan sa mga buluhaton. Kay ila man ang buluhaton diya sa ilang nga local nga iglesia. So, the minister should not do the work which belongs to the church, thus wearying themselves and preventing others from performing their duty. Muna dapat i-train. No? Pero before ka mo sugo nila, imo sang tudloan, imo pabalon unsay buhaton. Ang hinungdan nga nung mapugos kag buhat sa tanang mga buluhaton, tungod kay wala ka mo tudlo o mahadlo ka mo tudlo o mo sugo. No? Naaka, you should feel that divine or solemn obligation nga gihatag sa Ginoo igsoon. They should teach their members, they should teach the members how to labor in the community and in the church and in the community. So, last quotation is on, the best help that ministers can give the members of our churches is not sermonizing, but planning work for them. Give each one something to do for others. Help all to see that as receivers of the grace of Christ,
they are under obligation to work for Him, and let all be taught how to work. So, ako nga i-enumerate makiksunan ang ato nga mga siyam ka mga punto, the reason for mission. The reason for mission, number 1, because it helps us as Christians. Number 2, because it is God's plan to develop the character of Jesus in us. Number 3, because it is the secret of growth in the Christian life. Number 4, because it is God's plan to strengthen the church members' faith. Number 5, because it is an antidote against dissidence and apostasy. Number 6, because it is the method of Christ to promote a health revival, of course, to the church. Number 7, because it is the best way to be prepared for Jesus' coming. Number 8, because it is the cure for spiritual mediocrity. And number 9, pastors need to understand this subject, that the best help that we could give is not sermonizing, but it is planning work for our church members, teaching them to labor in the church and in the community. Daghan kayong salamat, mga kaigsunan o mga kaigalaan, mga kapaglaom nga kauban nato karon. Hinaot pa nga kamo na panalanginan sa atong pagtuon ug ang Ginoo mag-uban ka natong tanan. Mag-ampo ta ala sa pagtako. Amahan among langit nun, sa makausapa kami nagasangpit kanimo, nagpasalamat sa imong kaayo Ginoo. Among gibati amahan nga dili kami tako sa buhat nga imong gihatag kanamo. Apan salamat kaayo nga tungod sa imong kadagaya sa grasya kaluoy. Imo kami gipanagtawag ug gihimo nimo nga mga masig ka magbubuhat alang sa kaluwasan sa mga katawhan. Ug sa samang higayon usab, kami mapalig-on, mapaugmad ang kinaya ni Hesus o may nga manusab, maandam alang sa pagsugat kaniya inigbalik niya. Ginoo, panalangini ang tanan nga makauban namo karon dinhi nga nagtan-aw sa TV or online, hinaot pa nga ang imong kaayo ilang mabatyagan nga duna pa'y panahon o karon na ang panahon nga matag usa kanamo makiglambigit nining buluhaton sa pagbantalas mayong balita sa tanang paagi nga imong gikatugot kanamo, whether it be face to face or online or sa social media ba, sa tanan nga platforms Ginoo o sa tanang pamaagi, correspondence sama sa VOP lessons ug upan pa nga mga pamaagi aron nga ang tao makabot. Amahan, salamat kaayo. Ikaw nagadungog kanamo. Kung samtang kami nagatak-off karon sa among programa, hinaot pang imong pagpakig-uban pinagi sa balay espiritu. Sa gihapon among maangkon. Ang pingi kami Ginoo ug ipreserbar kami gikan niining balatian nga COVID-19. Ug hinaot pa nga ikaw magpapas niini gikan sa naong sayuta aron kami makapadayon sa among buluhaton nga walay kabalaka ug kahadlok sa mga kasing-kasing. Lamang amahan, kami nagaagad lamang sa imong kabubuton. Kabisan pa niya nga mga sitwasyon, ang buhat kinahanglang ipadayon. Ug amo lang gihangyo nga kami hatagan nimong kagahom sa pagduso niini nga labing maikagon ug makusganon. Salamat amahan, ikaw nagdungog sa pag-ampo. Dawata kami karong taknaa, ingon nga imong mga inanak, ug salamat kaayo ikaw maghatag sa imong gipangayo kay kini amo maghihangyo pinagi sa ngalan ug gahom sa imong bugtong anak nga si Hesus. Amen.